Hello guys, ito no, bali mag-ano tayo uli ng 4 stroke, 2 stroke no. Tuturo ko sa inyo kung paano mag mag ano no, mag-porting nito. Kailangan gawan muna natin siya ng sukat itong block na to para malaman natin kung ano yung mga babawasan doon sa exhaust niya no, tsaka sa intake. Yan. Susukatan natin. Itong block na to, ito yung 90cc or 86cc na ang gagamitin nating stroke nito sa crankshaft is 44 no. Kaya i-mapping natin yung ano niya, yung sa opening ng exhaust niya yan para malaman natin kung gaano pa karami yung babawasan. Tapos isusunod natin no, yung sa bus port niya, yan. Yung sa bus port niya dito, tsaka transfer port pala. Tapos ito yung bus port niya, no. Bali, iano natin yan. Susukatan natin. Sa exhaust muna tayo. Bali, yung ano natin, caliper natin, iset muna natin sa 22, no. Set ko muna sa 22. Yan, tapos ilalak natin, no. Ayan, 22. I-focus natin. Yan, no, nasa 20, tapos may dalawang guhit, bali 22. Yan. Ilalak natin ngayon. Tapos isusukat natin siya dito. Yan. Bali susukat natin dito, yan. Para makita, kailangan gamitin natin yung ano niya, no, yung piston ring niya. Para yung ano, gustong mag-port ng mga block, yung hindi pa alam ang diskarte kung paano ano no, po-porting. Ayan, ilabas natin ang piston ring. Bali isusot natin dun sa loob. Yan. Tapos tutulak natin siya dun sa piston niya, no. Tapos ipupos natin sa ano ng caliper. Ito, ipupos natin siya dito. Tutulak natin hanggang sa mag-stop. Ayan no guys, bali itong ano na to, nakasukat kasi sa 22 itong lumabas na stick na yan sa caliper. Tapos bali isinut muna natin sa piston yung ring para malapit na, tapos tinulak natin daan-daan paikot, no. Ngayon, yung nasusukat ng ano na yan, na ring na yan, nasa pinaka ano na yan, na bukana, imamarkingan natin ng pen, no. Yung pen na imamarking natin dyan, yan yung ano niya, palatandaan niya, doon tayo magpo-fork, no. Tignan natin kung kaya sumulat nito. Sa exhaust lang naman tayo, no. Magpa-pattern muna. Nasa 22 to, kukunin natin yung maximum RPM niya, no. Pasisigawin natin hanggang 15,000 RPM. Ayan. Subukan natin tulak yung ano. Ayan guys, oh. Ang dami pang babawasan kung 22. Focus ko. Yan pa yung babawasan sa exhaust, no. Tanggalin ko yung ring muna. Yan yung babawasan. Eksakto dun sa pen. Kailangan titigil tayo dun, no. Huwag tayo lalampas. Ngayon, susundan-sundan mo lang itong ano na to sa loob. Ito. Kasi na medyo naka-curve yan paliko, no. Susundan lang natin yung original niya hanggang sa makalapit tayo dito sa gitna na matatapos tayo dito sa may pen. Pagka magpo-porting tayo dito, papasok natin yung talim, gaganon-ganonin natin siya, yan.
Hanggang sa makuha pa rin yung shape, no? Ganyan pa rin ang shape, gagayahin pa rin natin. Hanggang sa makalapit tayo dun sa pinakagitnang gitna, dun sa may marking ng pen, dun tayo hihinto. Kasi ang sukat niyan is mula sa top hanggang dun sa button opening, 22 mm yan. Yung 22 mm bali kinuha natin sa stroke ng ating crankshaft, no? Ngayon, ang gawin natin naman, kunin naman natin ngayon, kung nakikita nyo yung boost port, transfer port naman yan, no? Tsaka boost port, yun naman ang ipoporting natin na pakikialaman. Ituturo ko rin sa inyo ito na kailangan masukat natin to pag galing siya sa guys, pag galing siya sa 22, no, bababa uli yan. Yung 22 hatiin mo 11, kaya kung 22 plus 11 bali meron tayong 33, no. Iseset natin ulit itong caliper natin naman, 33 natin siya. Yan guys, yung 3 na yan nakikita nyo na yung 30 na yan, yan na yung 30, tapos tatlong go hit lang, no. Ihinto tayo, yan, iseset ko sa 33, tapos ilalak ko. Yan guys, bali 33 yan, no. Ngayon, ganun din, same pattern din ang gagawin natin para makita natin yung pasok natin uli yung piston. May marker na doon tayo sa exhaust, no. Para yung mga nagpo-port, may sila, no, susundan. Ilalapit ko lang siya, tapos tutulak ko na lang siya sa caliper, no guys. Ngayon, itong caliper natin, pantutulak ko itong niya, nakausli niyang to, hanggang sa magpantay sila dito sa niya, oh. Yan, magpapantay. Tulak ko, tapos tulak ko rin dito. Yan. Tulak ko din doon. Bali, yan. Nakaset na tayo, no? Ganyan lang kadali na no? Kailangan lang yung caliper nito guys, kung bibili kayo dyan sa Pilipinas, baka mga 500 reals lang. Pero kailangan na kailangan nyo to. Kailangan nyo to para magamit nyo, no? Ngayon, ganun pa rin, mamarkeran ko pa rin para pagka nag-port tayo ng exhaust, makukuha natin yung tamang power. Mamarkingan ko pa rin, kagaya pa rin ng dati. Ibo-ballpen ko. Tapos huwag ganong ididiin yung no guys. Huwag masyadong ididiin. Tingnan ko, baka salata. Yan, okay. Tapos makikita natin ngayon yan, yung mga ginuhit ng pen natin. Makikita para pagka nag-porting tayo, makikita natin kung hanggang lang saan lang tayo. Kasi hindi pwedeng lumampas. Kasi timing to, no guys. Timing ng opening ng exhaust to, tsaka intake. Yan. Okay guys. Ilalabas ko uli yung ring para makita naman natin. Pakita ko yun namang sa intake, no. Paano ba to? Yan. Yan, kung nakikita nyo, yan, no. Bali, meron talaga. Ang layo pa. Kung titignan, makikita nyo dito parang merong sabit. Dahil yung gap na ring dyan ko kasi naitapat. Pero pwede naman baguhin uli. Yan, bali titingin tayo dun sa intake, no. Yung opening. Ayun guys, oh. Nakikita natin. So, meron pa tayong makukot-kot para makuha yung tamang sigaw ng ating makina. Yan. Yan, oh, sa boost port ang layo. Kailangan nilapit natin yan para makuha natin yung tamang power. Mas maganda guys, no, yung boost port tsaka transfer port, magpapare-parehas na sila. Mas ma-power.
Tapos i-wide ng konti ang mga yan. Kukuhanan sila ng paluwag. Okay lang yun, mga paluwag, walang problema yan. Tapos itong nakikita nyo to, malapad pa. Pwedeng iklian yan kahit gapalito na lang ang matira dyan, walang problema. Kasi kailangan siya dyan. Pag tinanggal natin kasi yan ng todo, ang magiging problema natin yung pagdaan ng ring, no? Baka matrap siya dyan, kaya nandyan yan. As long na meron dyan kahit lang, no, 1mm o 2mm lang, itong pinaka parang niyang yan, posting niya dyan, dinadaanan kasi ng piston ring yan para hindi ma-oblong ang piston ring natin pag dumaan siya dyan. Kaya nandyan yan, naka-import siya dyan. Kasi maluwag na nga yung exhaust, tapos maluluwag pa yan, masasabitan na tayo, no? Yan. Tapos pagbaba naman ng piston, no, itong dulo na to, dito bababa yung piston. Kung titignan mo, no, ganito lang kasi yan, no. Pag baba ng bottom ng piston natin, no, kailangan pagbaba niyan 11 uli yan. Kaya kung nandito siya, ang sukat niya 11mm, tapos pag pumunta siya dito 11mm uli, bali 22. Tapos ito pupuntahan niya to, no, itong bali ito mula dito 11 yan, bali to, no, bottom, no. Pag pumunta siya doon, nag-traverse siya, 11 yan guys, 11 yan. Ang nangyayari kasi dyan guys, ganito yan, no, paliwanag ko, no. Pagkatagaling siya sa taas, ito yung sitwasyon ng makina natin, no. Nasa top dead center siya, no. Pag bumaba yan 22 guys, kailangan yan, naabangan ka na ng exhaust, mag-o-open na yan. Tapos 22, atiin mo yung 22, dapat 11, no, 11mm, kailangan bubukas naman to. Bukas naman yung exhaust, ito ay intake naman, no. Intake naman ang bubukas natin, yan. Intake. Bali mula sa taas 22 plus 11, meron na tayong 33. Bababa uli siya para sa bottom dead center naman niya, 11 na naman yon. Kaya ang total niya is 44, no. 44 ang stroke niya. Ganun ang laro ng 2-stroke natin. Ngayon, kung titignan natin, ito brand new yung block na to. Hindi pa ito napo-porting, no, pero racing na daw kuno to. Pero pag ginamit mo, hindi pa ganoon siya kalakas manakbo. Tapos palaging palaging magkakaroon ka ng overheat. Tapos hindi siya magandang manakbo pa. Ito lang yung niyan, guys. Taiwan pala to. Dito ko nabili. Ang halaga nito, walang cylinder head. Bali nabili ko siya ng 250 reals. Yan. 250 reals kung nabili to. Walang head to, no. Meron lang kasamang piston, tsaka piston ring yan. Bali ganun na ng technique diyan, no, guys. Ang pagkuha ng pattern para masukat natin yung niya, no, yung porting. Maglalagay tayo ng pinaka niya diyan, bakat, marker sa pen. Yan, para makita natin kung hanggang saan tayo magpo-porting, no. Yan. Natin diyan, ipo-porting natin siya diyan. Gagamit tayo ng mga carbide tools or mga bato. Ito meron tayong pamporting na ganyan. Ito. Bali kung gagamit tayo ng bato o kaya itong mga ganito. Yan. Medyo mahinang klase lang to, no. Meron talagang mga magagandang klase mga pamporting. Tapos ang final natin, no, itong lihan na to ang gagamitin natin pag magpapakinis tayo dun sa exhaust. Ito yan. Bali pagka-porting natin ganito. Bali nakasuot ito sa natin, no, sa pinaka ang porting natin na machine, no. Bali ang gagawin natin ito, isi-ship natin to dahan-dahan. Yan, dahan-dahan to habang tumatakbo yung natin, umiikot yung makina. Susundan pa rin natin yung shape, na wag natin babagawin hangga't maaari para wala na tayong maging problema. Bali ginagawa natin to yung ganito
na tinuturo ko sa inyo bakit kailangan ni porting. Kasi guys, subok na yan, no? Talagang ang makina hindi pa siya naka-timing. Ang 2-stroke kasi maselan siya sa timing. Once na nakuha mo yung tamang timing yan, no? Walang dahilan para hindi magandang manakbo, para hindi maging matulin. Yan, bali kung nakikita nyo, ang layo pa talaga, yan. Ang layo pa ng ano, ang dami pang babawasan natin. Yan, no? Ang laki-laki pa niyan. Power na power yan pagka ano, no? Pagka yan guys, ang dami pa. Tsatsagayin natin yan dun sa talim. Ta-timing natin yan hanggat maaari. Kailangan pantay tayo dun sa pen na yun para naka-timing sila lahat yan, naka-organize. Ito lalong malayo to. Yan, ang layo-layo, oh. Tapos bus port nya lalong malayo, no guys. Yan, ang layo-layo. Lahat sila wala pa sila sa timing, no. Ganun lang, gagamit lang tayo ng pen na magaganitong klaseng pen kasi magandang mag-iiwan ng ano to. Magandang mag-iwan ng marka sa block. Yan. Ito lang ang ginamit kong pangmarka, no guys. Tapos hanggat maaari, wag masyadong ma-uplosin yung nasa loob. Kung mamumulbos yan, uulitin mo lang uli, ipapasok mo lang uli yung ring, tapos itutulak mo dahan-dahan sa piston, tapos tulungan mo dito sa bali ito yung pang mo, no, pantulak mo doon sa ring. Pag umi-stop na tamang-tama, i-stop na siya, yun, bali yan, no, talagang itiniming mo, talagang nakuha mo. Bali ganun ang ginawa ko, no guys. Nung nandun yung ring, ito yung saan ba yung natin, sa transfer port tayo, no. Bali susuot ko yung yan, no, eksakto lang talaga dun siya sa guhit, no. Dun lang talaga siya pumunta. Yan, eksakto lang siya dun. Yan, itinulak ko lang yung ring kanina dyan. Tapos nung umi-stop na yung ring, ginuhitan ko para kitang-kita, kasi kung hindi rin talaga ito maituturo sa inyo, no, na kung paano ang diskarte, paano may timing. Ganito yung paraan ng pag-timing natin, no. Kailangan nandun yung ring, tapos may pen para pagka tayo diyan, nag-porting tayo diyan, may reference tayo, no, para doon sa pantay-pantay sila, yung naka-organize ba, para pagka bumukas si intake, lahat sila bubukas, no. Silang ilan ba yan? 1, 2, 3, 4, 5 silang sabay-sabay iigib, no. Tapos 5 silang sabay-sabay sasara. Tapos naka-organize din yung exhaust niya, nakuha din natin yung tamang porting niya para mag-power talaga siya. Yan guys, bore 50mm, no, nasubok ko. Napakalakas ng bore 50mm once na timing. Ngayon, kung ilalaban natin sa mga stroker to, ang mga stroker, likas kasi silang malalakas kasi ang nagpapalakas una sa stroker, siyempre, yung sa kanyang crankshaft, nasa 52 ang mga stroke nila. Doon pa lang talagang may plus power sila kahit maliit pa lang ang bore nila, no. Bali ang mga stroker kasi meron silang bore 48 para sa mga stroker 90cc, meron silang 48, tapos may stroke silang mga 52 hanggang 50, no. Pwede sila. Tapos ito naman kasi hindi naman siya stroker, short stroke lang siya. Bali 44 lang to. Kaya isipin mo kung paano natin mapapalakas. Bali napalakas natin siya guys, no. Doon sa tamang mga porting niya, no, na timing natin, na organize natin yung open close ng exhaust, tsaka doon sa intake. Tapos bali yung mga butas na yan, bali napalapad pa natin sila, no. Dahan-dahan, kailangan pare-parehas ang sukat para pare-parehas ang power, yung igib nila ng gasolina, tsaka yung sa sa pag-igib niya sa intake, no. Ngayon guys, ito naman meron din tong meron din tong porting to. Hindi ko na lang matandaan ngayon, pero nandun sa video ko, para malaman din natin gaano kalaki yung kakaltas din dito, no. Meron din to, tapos may limit din. Bali ang limit nito kukunin naman doon sa pinaka-stroke natin.
Kung susukatan natin ngayon tong exhaust, dito tayo susukat kasi gasket yung nasa taas niyan. Bali nakakakuha tayo ng 27.7. Ito nakukuha natin. Bali ito i-ano ko. Bali ito no para maano natin. Bali ito ko 70. Tapos ito 25. Tapos 25, 26, 27. Bali kung tignan mo, lumampas siya sa 27. Tapos titignan natin dito sa mga numerong to kung saan siya tumapat. Kaya kung nasabing 27.7, natapat siya sa 7 guys, yan no. 7 to, tumapat siya dito. Ayun, tumapat siya. Kaya siya yung 20, kaya ang sukat niya 27.7. Kung tumapat naman siya sa 5, sa guhit na yon, yan 27.5. Tumapat siya sa 7, kaya 27.7. Ngayon guys, kung tinatanong niyo gaano kalaki, hindi rin pwedeng ma-overporting to, no. Bali maglulos din ang power niya, maaaring sisigaw lang ang RPM, tapos hihina ang torque ng makina pagka nasobrahan. Bali dun sa mga una kong video, yung sa mga sikreto ng mga crankshaft, dun niya panoorin. Bali ibinigay ko yung mga formula niyan kung gusto nyong malaman, pati yung pipe, no, kasi itong motor na to, itong makina na to, once na ginamitan natin siya ng mga formula, nalalaman natin kung anong gagamitin natin. Ultimo yung pipe, kung ano yung diameter ng pipe na dapat na nandito, yung sa elbow niya, diba, meron tong papasok na tambutso papunta dito, may mga specific talaga dapat na tama siya, gaya ng mga 50cc, di ba? Napakapayat ng tubo na sumuso dito. Naayon kasi talaga 'yon doon sa ano niya, no? Doon sa stroke niya, doon niya kukunin 'yun. Ang bawat ano nito, ang bawat materialis niya na ilalagay mo, formulated siya sa laman niya mismo. Doon niya lahat kinukuha. Kaya yung tambutso nito, kukunin niya yung sukat doon sa stroke din niya. Tapos yung mga paggagawa dyan ng mga porting, kinuha din yan. Yung mga distansya nito, gaya ng sinasabi ko sa inyo, yung mga distansya niyan, kung kailan siya bubukas tsaka magsasara, iigib, kinuha niyan sa laman loob din niya, sa laman loob. Yung ating crankshaft, yun ang kinuha na niya ng formula, no, para makuha yung mga tamang ano diyan, mga porting diyan. Yun guys, no, bali sana nakatulong sa inyo itong ano ko. Pagturo ko sa inyo ngayong araw na to, itong kasi meron pang ano, no, meron pang mga katanungan pa rin na kung paano, no, kukuhanan ng tamang-tama naman kasi ang tanong kung hanggang saan, kahit may panukat na, siyempre nga naman kung hindi mo nasampulan kung paano pala minamarker, hindi rin nila alam kung hanggang saan sila hihinto. Yan, ganun lang guys ang paggawa ng timings sa mismong piston ring lang niya. Sa piston, yan ang pagtutulak mo. Tapos, susukatan mo lang through caliper. Ito kasing caliper na to, pagka nakasiro to, nakasiro rin tong buntot niya dito, no? Pag ibinuka mo to ng 10mm, tinapat ko sa G's. Yan, tinapat ko sa G's. 10mm din ang output nito, no guys? Kaya, baka tanong nyo, bakit ito yung pinangsusundot ko? Kasi may sukat to. Sukat yan. Tapos sukat din yung loob na to, 10mm din yan, tapos 10mm din to. Kaya depende kung saan mo siya gagamitin. Pero pagka bumasa itong pinaka pointer zero niya dito, bumasa, kung ano yung nabasa niyan, ito rin ang magre-read dito sa ano na to, caliper na to. Itong inner na to, tsaka outer nito, tsaka itong stick niya dito sa puwit na lumalabas, pare-parehas yan, naka-organize silang tatlo. Lahat yan sukat. Kaya kung bakit siya yung ginagamit kong tools papunta doon, sinusigurado kong pag sinundot ko yung sinundot kong ganyan, ibig sabihin pag guminto, yun gusto kong gusto kong sukat. Kaya yan, daan-daan ko sa sinusundot paikot para yan, gaya niyan, sinundot ko siya ng ganyan, ibig sabihin yung sukat ng piston ring ang kinalalagyan niyan, ibig sabihin 10mm ang distance. Yan. Hihinto naman yan kasi yan, merong stopper naman talaga. Hihinto. Hindi talaga siya masosobrahan.
Yun guys, ganun lang. Ganun lang ang ginawa ko dyan. No? Yan, ibig sabihin, pare-parehas ang distance niyan. Yung piston ring na to. Kaya ito rin ang gagamitin yung ano. Ngayon guys, no, pagka siguro kailangan bumili kayo ng caliper dahil napakamura lang naman nito para magawa nyo yung gusto nyo. Hindi pwede kasing palakasin natin yung makina tapos wala tayong tools. Kailangan gumamit tayo ng tools hanggat maaari. Bumili na lang tayo, huwag tayong maghiram. Kasi nawawala sa mga calibration to pag hiniram, no? Lalo na pagka medyo burara yung umiram, pagkatapos sinoli mo magandang calibration yan nung hiniram mo sa kaibigan mo, pagtapos pagbalik sira. Mas maganda siguro yung personal mo na lang, no? Para hindi na rin tayo makaperwisyo dun sa iba. Pangit yung hiraman tapos gusto mo naman palang magkaroon ka ng magandang trabaho tapos hinihiram mo lang ang gamit. Mas maganda siguro yung personal na natin, no? Yun guys, bali naiano ko sa inyo kasi yung mga natin kasi, no, yung mga naibibigay natin ng impormasyon sa inyo. Medyo siyempre alam ko na kukulangan kayo minsan para pinupunuan ko yung yung ibang mga tanong ng iba, no. At least yan na kayo na tututunan nyo, napadali na natin, meron naman, no, kaya namang ituro. Yun nga pala, no, pagka pala natin, no, kasi medyo may langis to, no, pupunasan natin ng tissue yan para tatalab yung pen pala, baka hindi nyo punasan, no, kahit tissue or meron tayo sigurong magandang basahan, no, yung cotton, or mas maganda kung meron tayong konting gasolina o alcohol na punasan natin yung surface ng mismong liner natin para pagka nagmark tayo, no, maiiwan talaga siya doon. Yun guys, maraming salamat sa inyong panonood at sana makatulong sa inyo ulit itong video ko. At kung meron pa rin kayong mga katanungan sa mga ginagawa nyong makina, no, at huwag kayong mahiyang magtanong at ako'y sasagot naman, lalo na kung meron tayong time talaga para sumagot. Pagka wala pa naman, no, abang-abang lang kayo at sasagutin ko yung yung tanong nyo, no. At patuloy pa rin tayong nag-aaral sa mga makina para maibigay pa rin sa inyo, no, kung ano yung mga nabasa natin sa libro, tapos kung paano yung mga kailangan ituro, yan tinuturo ko sa inyo para mapadali tayo, no, mapabilis tayo sa mga gusto nating mangyari sa mga makina. Yung maganda kasi ngayon sa panahon na to, dahil yan lahat meron na tayo mga cellphone, napakabilis ng pasahan ng donong ngayon, no? Yun guys, maraming salamat at ito'y update lang sa inyong no, gustong mangyari sa inyong porting sa inyong mga cylinder block. Yan guys, at sa susunod magbibigay pa ako ng mga impormasyon, no, about sa mga karburador, sa pagbuo ng mga makina. Bibigay ko pa rin sa inyo. Sa ngayon kasi medyo busy tayo kaya hindi natin nagagawa lahat, no. Pero sa susunod, meron ako mga gagawin na makina, mga bubuin, samahan niyo ako sa susunod at himay-himayin ko pa rin, ituturo ko pa rin kung paano yung mga prosesong magandang pagka-assemble ng mga makina, mga tools. Yan, ituturo ko sa inyo. Yun guys, maraming salamat. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe lang po kayo para palagi tayong maimpuhan pagka meron tayong bagong video. Maraming salamat sa inyong panonood at sa walang sawang panonood ng mga aking videos, no, sa aking YouTube channel. Ito po si Benz Magtoto. Maraming salamat sa inyong lahat.